ang nakaraan. At sa kabila ng panghihina ni Pakang, ay pinilit nitong kausapin ang nakatulalang Bagitong Balbal. Makinig ka sa akin. Oo. Makinig ka. Matagal ka nang hinahanap ng tiyuhin mong pangit. Umuwi ka na. Nakukulangan na yata siya ng amoy ng imbornal sa bahay niya. Oo, maniwala ka. Bumalik ka na. At huwag kang mag-aalala. Hindi siya galit. Pangit lang talaga yung tiyuhin mo. Masanay ka na sa mukha nun. Para nga kayong pinagbiyak na sana all. Oo naman eh, oo. Umuwi ka na. At yung pangarap mo, ako nang bahalang tumupad. Basta umuwi ka na. Kailangan ka niya. Bumalik ka na dun sa Poso Negro, sa may kuweba nyo. Hindi mo ba siya namimiss? Hindi na babarado yung ilong mo? Umuwi ka na, oo. Sandaling natigilan ang Bagitong Balbal. Niningon ang kanyang napamahal. Naponerarya. Nasa kabila ng kanyang paghihirap, dito ay nabuo ang kanyang pangarap na kahit magtiis ito na hindi kumain ng bulok na naman ng bangkay, basta lamang ang kanyang pangarap ay mapasa kamay. Alam niyang imposible, lalo na sa kabila ng kanyang katauhan. Ngunit hindi ito magpapapigil. At sa huling sandali, sumenyas ang Bagitong Balbal sa nangihinang si Pakang tungkol sa kanyang katanging-tanging pangarap sa kamatamis ng ngumiti. Ha? Ano ba yun? Ha? Gusto mong maging, makeup artist? Iba? Sige. Kung matutupad ko ba ang iyong mga pangarap, magbabago na ba ang isip mo? At uuwi ka na sa may tiyuhin mo? Lumingon ang matabang lalaki. Nakadama ng pagkaalanganin sa nangyayari. Kung kaya ay sinindak niya ito sa hawak na medalyon. Sige, subukan mo, bugok na batang balbal. Subukan mo. Subukan mong gawin ang iyong nasa isipan. At ako na mismo ang gagawad sa iyong kamatayan. Subukan mo. Yes! Manahimik ka nga. Puro sebo talaga laman ng utak mo, no? Yung balbal pa talaga tinakot mo tungkol sa kamatayan. Inaalam mo sa linganyan, puro bangkay Takot-takot nito. Oy. Oo. Ito tatandaan mo. Hindi ka itinadhanang maging alila. At ang inyong uri ay hindi isang karumal-tumal na nilalang na pumapatay. Mali ito. Huwag kang matakot sundin kung nasaan ang puso mo na magiging masaya ka. Pumili ka. Maniwala ka. Akong bahala kung ano ang nasa puso mo. Sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Sundin mo. Rico! Dahil dito, naging malinaw na ang lahat sa naguguluhang nilalang. Sumulyap ito kay Pakang. Sa kangumiti ng ubod tamis ang Bagitong Balbal. At yumuko. Ipinikit ang bilugang mga mata. Saka walang pag-aalinlangan, pinutol nito ang isa sa kanyang pangil. Wag! Hindi! Tumigil ka! Huwag mong gagawin yan! Wag! Tumigil ka!
Wag! At isang napakalakas na pag-angin ang umalingaw sa buong paligid. Isang senyales na kusa nang kumawala sa pagkaalipin ang bagitong palpal. Unti-unting nanumbalik ang kaninang nauubos na buhay at lakas. Kung kaya... Oo. Umalis ka na. Umalis ka na, oo. Huwag kang lilingon. Bumalik ka na sa imburnal. Doon sa may kabuntukan. Bilisan mo. At naghihintay doon ang iyong tiyuhing tubol. Iyong tiyuhin. Umalis ka na. Oo. Umalis ka na. Umalis ka na. Saka lumukso ng ubod lakas ang bagitong balbal upang bumalik ito sa piling ng kanyang tiyuhin at maririnig sa may kalawakan ang huni nitong papalayo patungo sa may tahanan ng kanyang naliligaw na puso. Dahil dito, galit na lumapit ang matabang lalaki sa nakahandusay na si Pakang. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang medalyon sa kanang gigigil na itinutok ito sa nangihinang aswang. Buwisit kang aswang ka. Wala na. Pinatakas mo ang tangi kong kayamanan. Wala na. Wala na ang tangi kong alipin. Kung ganun, hindi ako makapapalag. Papatayin na kita. Nang biglang sinagpang ni Pakang ang hawak na medalyon dahilan upang ito ay mabasag. Ha! Imposible! Hindi ito maaari. Paano nangyari yun? Hindi! Hindi! Oops! Galing kong umakting, no? Naniwala ka naman masyado. Ito, pagpaniwala din to, no? At dahan-dahan, lumapit si Pakang sa nangingilabot na matabang lalaki. Alam mo, tambotsog ka, ha? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, ha? Hindi ka makapaniwala sa acting ko kanina, no? Oo. Kinakailangan kong umarte para mas malinawan yung inaalapusta mo kanina. Tama na! Kanina pa nanginginig yung bilbil ko sa yung pork chop ka, eh. Ngayon, ha? Problemahin mo, sino ang mag-e-embalsa mo sa'yo ngayon? Dahil matagal na ako hindi kumakain. At baka wala na akong itira kahit ang iyong taba. Sandali! Patawarin mo na ako! Babago na ako! Teka! Huwag! Mamaawa ka! Huwag! 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 At tila nakita ng matabang lalaki ang mukha ng impyerno sa biglang pag-iiba ng itsura ni Aling Pakang. Lalo nang ibuka nito ang kanyang kahindik-hindik na bibig na may naglalakihan at matutulis ng ngipin. Mas nakakapangilabot, mas mabalasik, mas hayok na hayok, gutom na gutom upang kumain ng sariwang laman ng tao. Lalaking mapagsamantala. Paalam. Patawarin mo na ako! Tapos ka na. Huwag!
Pero, isang umaalingaw-ngaw na pagputok ng baril ang nagpatigil sa hayop na aswang. Walang kikilos ng masama. Isang matipuno at armadong pulis ang biglang sumulpot sa kung saan. Nabuhayan naman ng loob ang matabang lalaki at mabilis na tumakbo ito sa pwesto ng makisig na lalaki. Ngunit, bingi ka ba? Sinabi ko nang walang gagalaw. At mabilis ding kumilos ang mga kasamahan nito upang dakpin ang matabang lalaki dahil sa patong-patong na kaso nito sa salang pagpatay gamit ang kakaibang nilalang. Teka, bitawan niyo ko. Hindi niyo ba ako kilala? Kumpare ko ang mayor ng bayang ito. Sandali! Iwan niyo ako. Kayang-kaya ko kayong bayaran ng madaming pera para manahimik. Teka, magkano ba? Sabihin niyo! Tama na! Sa'yo na ang pera mo. Baka ipanunok ko pa yan sa'yo. Doon ka sa may departamento ko magpaliwanag. O mga bata, bitbitin niyo na yan. At ikaw? Ako po ba? Oo, ikaw. Huwag mo nang tangkain pang tumakas o mag-anyong hayop. Lumapit ka dito. Ako po ba? Mamang pulis na masarap? Bakit naman po? Papusasya mo ba ako? Pwedeng ikulong mo na lang ako sa malaking braso mo. Ha? Anong sasabi mo? Baka gusto mong taniman ko ng balay ang bungo mo. Sorry na po. Ito naman di mabiro si mamang... Teka, pulis ka ba? Hindi. Tapos na ako sa pagiging pulis. At ang mga tulad niyo ang hawak ko sa mga kaso. Ngayon makinig ka. At ito ang pakatatandaan mo. Una at huling beses na pagkakataon mo na ito. Ha? Ibig sabihin, hindi mo na ako huhulihin? Dapat first sight pa lang natin to. Nang tayo nakita, hindi na tayo magkikita ba ulit? Wala nang second time? Wala nang part 2? Bingi ka ba? O gusto mong linisin ko yung tenga mo? Gamit ang tingga ng baril ko. Ito naman si mamang supladong pulis. Peka naman. Pwede natin pag-usapan to, Chief, Major, Sargento, I love you, ano ba? Ano bang pangalan mo? Memeng pulis niya, Masarap. Talagang pinapainit mo yung ulo ko, ha? Sige, pagbilang ko ng 3, uubusin ko lahat ng mga bala ko sa'yo. Oy! Hindi magandang biro yan, ha? 1. Teka lang, teka. 2. Eto na nga eh. Teka, huwag mo ako madaliin, no? Ayaw lumabas ang fake ko eh. Ayaw mo? 2.5. Teka, baril, oo. Ito na nga, teka, saan na ba yung daan dito? Teka. Talagang pinapainit mo yung ulo ko, ha? Oo na nga, tintik naman eh. Kala kasi madaling tumakbo ng nakapaa. Oo na, teka, ito na nga. Teka. Takbo! Aura! At napilitang lumabas ang mga pakpak ni Pakang kahit hindi ito pantay-pantay dahil sa matinding nerbiyos sa sunod-sunod na pagpuputukan ng baril. Susunod, ang muling pagbabalik sa mailap na misteryosong balbal para sa pambihirang sangkap na paniguradong inyong kaiinisan ang kanilang mga kalokohan. Dito lamang po sa Aling Pakang, ang mamasang ng mga aswang. And this is Pinoy Horror Encounters, the nagsasabing, stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace! Aray! Tama na! Nag-uubos ka ng bala eh. Hindi naman ikaw ang bumibili niyan. Hindi ko matamaan eh. Hindi mo matatamaan yan. Dahil palagi ka namang mali. Ay wow! Halip! Galing mong humugot ngayon ah. Iba ka.
Aray ko! Reporting po, Sir Victor Bakal. Clear na po ang buong vicinity. Oo nga, Victor. Nasuyod na namin yung buong lugar eh. Pati ang loob ng punerarya. Ang baho, grabe. Di na natin naabutan yung subject natin eh. Hinalugog na din namin ng lahat. Pero wala na talaga dun eh. Ganun ba? Bueno, halina. Bumalik na tayo sa ating opisina. Lulululululu. Nakasingit tayo dito sa kwento tapos di mo lang tayo dadaan muna sa Jollibee. Burger ka naman. Gutom na ako eh. Check! Santisima. Hanggang dito ba naman? Puro pagkain ang laman ng isip mo? Tignan na kasi. Kahit man lang ilibot mo kami kahit sa ang karinderya. Tsaka di mo na tatanong. Eto. Dala ko yung paborito mo. Sus, dinadaan mo ko sa pagganyan-ganyan mo, Kaloy, ha? Teka, yung original na timpla ba yan? Abay, oo naman, Victor. Sobrang swabe nitong kalulus darang bagok chilig bagoong garlic oil. Oo. Paano mo naman nasabi? Patunayan mo nga kung gaano kaanghang yan. Sus! Di ipahid mo sa mata mo, pag di ka nabulag sa sobrang anghang nito, balik yung bayad mo. Aray! Tignan na kasi. Sara ulo ka talaga. Halika na nga. Sige, bilisan lang natin, ha? Ayan! Narinig niyo mga kasama? Ayos! Woo! Yahoo! Kakainan ba yan? Uy, sama ko dyan. Check! Di ka belong, no? Wala kang friends dito. Taba-taba mo na eh. Buti nga ilabutan ka pa namin ditong buhay. Oy, tara na! Ibalibag na natin sa kulungan tong baboy na to. Tapos kain na tayo. Yahoo! Susunod, ang mga paparating na mas nakakabaliw na kabanata sa umatikabong buhay ni Aling Pakang, ang mamasang ng mga aswang. This is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing, huwag kang magmamahal ng maitim. Hindi yan marunong magpaliwanag. Sino naglagay nito? Kokotongan ko. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace!